Ibinalik ng Pangulo sa kampo ni Pastor Kibuloy ang pag-alma nila sa pabuya sa makakapagmuso sa pastor. Tulad ng ginawa ng kampo ng religious leader, kinwestiyon din ng Pangulo ang motibo ng mga ito. Kasabay nito ang hamon sa pastor na magpakita na siya. Nakatutok si JP Soriano. Magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Hamon niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, kung ating pag-uusapan ng batas, wala na pong dapat tayong iba pang magpapaliwanag niya kung hindi alam nyo kung sino. Ha? Alam nyo kung sino? Si Kim Chiu. Dapat si Kim Chiu ang imbitahan ninyo para malaman ninyo ang batas. Hindi, alam nyo po ito ewan ko kung updated ba ito si Pangulong Marcos sa mga nangyayari kay Pastor Kibuloy, pero alam mo, it is part of parte po ng batas o due process, ika nga, yung magkaroon ka pa ng appeal, di ba? Ngayon po sa kasulukuyan, ang abogado po ni Pastor Kibuloy ay may mga appeal pa. So until that appeal, ibig sabihin tinatawag diyan ginagamit pa niya yung legal remedy kung papaano. Ibig sabihin kasi may mga time yan mga time frame, 'di ba? May mga time frame na legal process na ginagawa ng abogado. Hindi porket naglabas na ng warrant, ibig sabihin po ay ikaw ay guilty na. Hindi ganoon ang siste diyan. Ikaw ay pagka binabasan ka ng warrant, sinasabi ng korte, ikaw ay parte na ng proseso na ito. Ikaw ay parte na ng korte na ito at ikaw ay uusigin. Ganon. Pero, meron kang legal options, di ba? So, yan ang ginagamit ngayon ni Pastor Kibuloy, ang legal option niya through his lawyers. So, ngayon, ito mga lawyer, kanila pong inaayos pa yung mga bagay-bagay. Kaya nga, when you speak about law, it doesn't mean ganun na kagad, kailangan na, wala na, o kailangan ikaw ay guilty na porket may warrant ka na. Hindi po ganun ang usapan, Mr. President. Kay Pastor Apollo Kibuloy matapos questionin ng kanyang kampo kung sino ang mga pribadong individual na nag-alok ng 10 milyong pisong pabuya para ituro ang kinaroroonan ni Kibuloy at kung ano ang kanilang motibo. Sinagot din ng Pangulo kung bakit ito tinanggap ng Department of Interior and Local Government. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is Are you a lawyer? Hindi, tanong lang. Hindi kasi yung tanong ni nung abogado ni Pastor Kibuloy doon sa isang reporter. Are you a lawyer? Nung sinabing hindi, medyo Kaya nga ang tanong dito legally, is Pastor Kibuloy a fugitive? Alam niyo po, according to the law, may mga jurisprudence, hindi pa po siya fugitive kasi hindi naman po siya convicted, 'di ba? Hindi pa po convicted si Pastor Kibuloy. So he is not considered to be fugitive. Yan ang paliwanag ng abogado ni Pastor Kibuloy. Hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any... so he can question their motives as much as they want. Pinaaaresto ng korte si... Ayun na. Ayun na po yung sinasabi ni Pangulo Marcos. Parang hindi niya ata kabisado yung mga nangyayari. Kasi hanggang ngayon, pinagpapatuloy pa naman ng pakikipag-appeal ng abogado ni Pastor Kibuloy. Ang question kasi dito, kaya medyo uminit ito, yung proseso ng 10 million na patong, 'di ba?
medyo may pagkamali po yun. May pagkamali po yung ganong klaseng ginawa ni Abalos. Tapos, actually, pinahamak nga siya ng kanyang pagiging bida-bida. Pero nagtataka lang ako. Bakit may mga ibang vlogger na DDS na hindi binabanatan si Abalos? Hindi, ako nagtataka lang hindi ko alam. Bakit kaya? Tingnan ninyo yung mga DDS vlogger na hindi bumabanat kay Abalos. Tanong ninyo. Anyway, ito nga yung kinaiinisan ng iba. Bakit kanyo? Kasi nga, may sabi nga ni I think it was Ka Eric who said that pag mga terorista, mga talagang number 1 terrorist, usually ang pabuya nga para mahanap 5 million. Ito na yung mga top wanted na mga terrorist, 5 million lang. Tapos kay Pastor Kibuloy 10 million, di ba? So, una, mali na kagad yung bakit ganun kataas? Talaga bang desperado na kayo na mahuli si Pastor Kibuloy? Meron ba kayong hinahabol? 'Di ba? Ano ba ang hinahabol ninyo at gusto ninyong mahuli? Si Pastor Kibuloy ba talaga ang hinahabol ninyo? O si Pangulong Duterte? 'Di ba? Pangalawa, nadula si bida-bidang Abalos at sinabi niyang galing sa kanyang mga friends o concerned friends, 'di ba? Alam nyo, meron talaga tayo sa batas niyan, di ba? Bawal ang tumanggap for whatever purpose. Bawal ang tumanggap ng pera o donasyon for whatever purpose, ha? Yan ang nakalagay sa batas. Hindi ho tayo naglagay niyan. Batas po yan. For whatever purpose, bawal ang tumanggap ng pera. Diba? So anong ibig sabihin nito? Bakit tumanggap mula sa private? Sa totoo lang, ang laki-laki ng confidential funds, intelligence funds ninyo. DILG for sure meron yan kasi mga uniform personnel din ang nasasakupan yan. Diba? So meron kayong intelligence funds and confidential funds and yet hindi ninyo ginamit. Instead, humingi kayo sa kaibigan nyo. Ang tanong, sure ba kayo na galing ito sa mga kaibigan ninyo? O baka naman galing ito sa intelligence funds ng DILG o ng kapulisan? Hindi nyo lang sinasabi. Kaya lang, kasi siguro naisip nila, naisip ko naisip ko lang na baka siguro kaya nila sinabing galing sa private para hindi mapuna. Kasi kung galing sa gobyerno, questionin. Tax ng taong bayan, ginamit ninyo para lang mahuli ang isang kalaban ninyo sa politika. Diba? Aminin na natin, hindi naman ito about law. This is about your enemy sa politika. So ginagamit ninyo yung inyong authority para mapin down yung mga kalaban sa politika. Kung kinuha ninyo from the intelligence funds, malamang sa malamang babatikusin kayo. Diba? Kasi pambihira, naghihirap ang bawat Pilipino, kukuha ka ng pondo para panghuli lang sa kalaban ninyo sa politika. Tama, mali? Siguro iniwasan nyo yun. Diba? Iniwasan nyo. Ang problema, sinabi nyo naman dahil sa pagsisinungaling ninyo, di umano, ay sinabi nyo galing sa kaibigan ninyo. Which is also mali. Diba? Mali ho yun. So anong ibig sabihin po? May malaki ho tayong problema. May malaki ho tayong problema kung bakit ho nagkaganire. Kung bakit ho nagkaganito, talaga namang ibig sabihin po ay kayo po ay desperado na to the point na nagkakamali na ho kayo sa batas nang hindi nyo alam.
At dahil kayo ay bulag na sa katotohanan, kaya kayo po ay kung ano-anong diskarte na lang. Alam mo, naalala ko dito, mga kababayan. Naalala ko dito yung sa Egypt, yung panahon ni Moises na yung Pharaoh, di ba? Sa panahon ni Moises, anong sinabi doon sa part na yun, di ba? Sabi doon, God hardened his heart, Pharaoh's heart. Ibig sabihin, pinatigas. Ginawang parang hindi na alam yung tama at mali. Di ba? May ganun na. May ganun na ho ang bakit to ganun? May purpose po ang Panginoon doon. Ako, for sure ako sa mga nangyayari na to. May purpose eh. Tingnan ninyo. Hindi ko alam kung ito ang dahilan para mabura na sa mapa ang gobyernong ito na sa pamumuno ng ating mahal na presidente, sabi nga ni Boss Dada na si Marcos. Yun ba ang dahilan nito? Hindi natin alam. Pero tingnan nyo, one day, eto, mark my word. Ha? Mark my word. Okay? One day, babaliktad ang mundo. At magsisisi ang gobyerno ito sa pinaggagawa nila. Mark my word. Kasi nakalimutan ata nila yung pang-aabusong ginawa ni Marcos Sr. Pinagbayaran din. Nakakalungkot nga kasi sa totoo lang, pinagbayaran in a sense, hindi sila nakauwi dito sa Pilipinas. Yung mga tagong yaman nila ay na-sequester. Yung labi ni Ferdinand Marcos Sr. ay hindi mailibing-libing. Although, si Pangulong Duterte pa ang naglibing nun, di ba? Isipin mo, si Pangulong Duterte pa ang naglibing nun. And yet, ganito nila ginigipit ang taong naglibing sa kanilang ama. Mr. President, is this how you repay a good man? Hindi ako, nagtatanong lang ako. Is this how you repay the man who allowed your father to be buried doon sa sementeryo ng mga bayani? Is this how you going to repay him? Alam mo, baka nabubola ka ng mga nasa paligid mo at nakalimutan mo na ang iyong pinanggalingan. Hindi, yun ako Yun lang po ang tanong ko. Sana maisip nyo yan.